Sa nakaraang video, opisyal nang naging isang fallen angel si Alice. Lumabas si Lin Tian mula sa panaginip ni Alice habang pinapahira ng pawis sa kanyang noo. Hindi niya inakala na ganoon ito kapagod. Pero ang mahalaga, tuluyan na niyang nakontrol ang isang napakamakapangyarihang tao. Sa tulong ni Alice, tiyak na lalakas ng husto ang Goblin Tribe. Sa mundo ng panaginip, ang mga taong mahina ang kalooban ay kadalasang hindi na kayang paghiwalayin ang totoo sa ilusyon. Sa totoo lang, ganoon din sa realidad. Minsan, pakiramdam natin sobrang totoo ng isang panaginip, lalo na yung mga bangungot kung saan tayo nahuhulog mula sa mataas na lugar. Yung biglaang laglag na yun, sapat na para gisingin ka ng may kaba sa dibdib. Kung siya pa rin ang dating Sword Saint, siguradong mapapansin niya agad kung may mali. Pero sa estado niya ngayon, wala na siyang kakayahang gawin yun. Simula ngayon, mahina pero malamig na bulong ni Lin Tian habang nakatitig sa tulog na si Alice, hindi ka nakarapat-dapat tawaging Sword Saint. Kinaumagahan, dumalaw si Lin Tian sa tent ni Alice. May dala siyang inihaw na karne at prutas para sa kanya. Kumain ka at magpahinga. May banal pa tayong misyon na kailangang tapusin. Medyo kalmado na si Alice kumpara sa dati, pero nang marinig niya ang sinabi ni Lin Tian, bigla siyang nanginig sa gulat. Paano mo nalaman yun? Tanong niya, halatang nabigla. Ibig sabihin ba, ikaw ang sugo ng Diyos na nabanggit sa akin? Eksakto yun sa reaksyong inaasahan ni Lin Tian. Ngumiti lang siya at sumenyas na huwag na siyang magsalita. Hindi dapat ibinubunyag ang kalooban ng mga Diyos, sagot niya. Tinitigan siya ni Alice, halatang naguguluhan. Pero malinaw pa sa alaala niya ang panaginip kagabi, at ngayon, unti-unting nagkakatotoo. Ang tinutukoy ng mga Diyos na mensahero, ay walang iba kundi ang goblin sa harap niya. Papalabas na si Lin Tian nang bigla siyang pigilan ni Alice. Sandali lang, ano ang dapat kong gawin mula ngayon? Tanong niya, halatang nawawala sa direksyon. Saglit lang na tumigil si Lin Tian bago sumagot. Kapag dumating na ang panahon, ako mismo ang magsasabi. Pagkatapos, nagtungo siya kay Ephra. Napakunot noo siya nang makita ang level ni 2, level 60 lang, at hindi pa umaabot sa 1,000 ang total power. Nakayuko si Ephra, parang isang asong nasermonan. Patawad po, aking Panginoon. Susubukan kong bumawi, mahinang sagot niya habang nanginginig. Hinaplos ni Lin Tian ang malambot at mabangong buhok ni Ephra. Gaano ka nakatagal nag-aaral ng magic? 1 taon pa lang po. Tapos lumabas na kami ni Loader para mag-training. Hindi ko pa po natutunan lahat ng maayos. Nagulat si Lin Tian. 1 taon pa lang pero malakas na agad si Ephra. Alam niyang may kakaibang potensyal ang babae at hindi ito dapat masayang. Kaya agad siyang nagtipon ng lahat ng goblin. Masarap ba ang buhay niyo nitong mga nakaraang araw? Malakas niyang sigaw. Paano kung magnakaw tayo ng kayamanan, kababaihan, at masasarap na pagkain? Biglang nagwala sa tuwa ang buong tribo. Nag-uumapo ang kasab-ikan at kaguluhan. Sa gitna ng libo-libong mga matang puno ng kasab-ikan at kasamaan, naramdaman ni Lin Tian na isa na siyang tunay na hari. May 5,000 siyang ordinaryong goblins, higit 1,000 high-tier goblins, at 100 hero-class goblins. Punong-puno ng apoy ang kanyang boses. Kung yan ang gusto niyo, ihanda ang mga armas. Lulusob tayo ngayon. Sa kaibuturan ng kanilang likas na pagkatao, ang mga goblin ay isinilang para sa pagnanakaw, pagpatay, at kamunduhan. Ngayon, panahong ibuhos ang lahat ng yon. Habang panandali ang tahimik ang paligid nitong mga nakaraang araw, mabilis na pinagplanuhan ni Lin Tian ang susunod na hakbang. Ephra, tawag niya, narinig kong ang Lord ng Killenburg ay isang white hat mage, at maraming spellbook sa syudad na yon. Sasama ka sa akin. Kukunin natin ang mga libro para sa pag-aaral mo. Malalim ang pagyuko ni Ephra. Kahit ano, susundin ko kayo. Biglang lumitaw si Alice, suot ang isang misteryosong, mapang-akit na itim na armor. Lulusab na tayo sa lungsod ng Killenburg. May madilim at mabigat na aura ang bumabalot sa kanya, na parabang nagmula sa ibang mundo. Pero nanatili pa rin ang mukha niyang malaanghel. Ang pagkakaiba, ang kanyang mga mata, nagyayalong matalim, parang kutsilyong handang tumaga. Tumango si Lin Tian. Buong-buo na ba ang liwanag sa iyo ngayon? Sumagot si Alice sa malamig na tono, ito ang kagustuhan ng mga Diyos, at natural lang na tanggapin ko ito. Galit ang bawat hibla ng kanyang tinig.
Yung mga demonyong yun, sila ang dahilan kung bakit ako nagtiis ng 10 taon ng matinding paghihirap. Habang inaalala ni Alice ang lahat ng paakit na dinanas niya bilang Sword Saint, kusa niyang pinisil ang kamao niya, nag-aalab ang kanyang mga mata sa matinding puot. Panahon na para maghiganti. Sa mundo ng magic, ito ang hierarchy ng mga mage. Apprentice Mage, Archmage, Grey Hat, Purple Hat, White Hat. Kasunod nito ang Warlock at Grand Warlock. Sa kabilang banda, si Lin Tian ay nakasakay sa ibabaw ng isang dambuhalang dragon. Pinamumunuan niya ang buong hukbo ng mga goblin, halos buong puwersa ang kanilang dineploy. Ang syudad ng Killenburg ay isang malaking metropolis na may higit 20,000 katao, kabilang na ang mga adventurer at mga sundalo. Sa sandaling iyon, lumitaw sina Lin Tian at Gubudi sa himpapawid, sa ibabaw mismo ng syudad. Napakunot noo si Gubudi, litong-lito. Bakit ganito karaming tao ang nagtipon dito? Habang minamasdan ng mga tao sa ibaba, napag-isip-isip ni Lin Tian na tila may isang mahalagang seremonyang nagaganap. Kaya inutusan niya si Gubudi na bumalik muna sa Goblin Army. Siya mismo ang papasok sa lungsod upang siyasatin ang sitwasyon. Sa loob ng Killenburg Castle, idinaraos ang isang engranding seremonya. Mataimtim ang kapaligiran pero dama ang kasiyahan ng mga tao. Sa gitna ng entablado, nakatayo ang 2 mage. Ang lalaki ay si Killen, ang lord ng syudad, isang white hat mage. Katabi niya ang isang babae, si Avril, isang purple hat mage. Araw iyon ng opisyal na pagtatalaga kay Avril bilang mayor ng Killenburg. Habang naglalakad sila sa gitna ng nagagalak na mga tao, hinawakan ni Killen ang kamay ng kanyang pamangkin. Ipinahayag niya, mula sa araw na ito, ang aking pamangkin ang magiging mayor ng syudad, ang pinakabatang mayor sa buong kasaysayan ng Killenburg. Nagpalakpakan at nagsigawan sa tuwa ang mga tao. Mabuhay si Mayor Avril. Pinararangalan namin kami pinuprotektahan ng pamilya Killen. Lumapit si Avril sa entablado. Matikas siyang nakatayo, may kumpiyansa at ngiting puno ng emosyon. Salamat sa inyong lahat sa pagmamahal at suporta. Nangangako akong mas hihigitan ko pa ang nagawa ng aking lolo, para sa mas masayang buhay nating lahat. Ngunit biglang nagiba ang tono niya. At ako'y nangangakong hindi ako magiging kagaya ng Sword Saint na nilapastangan ang mga Diyos at inilugmok ang ating banal na kaayusan. May mga bulong-bulungan na nasa teritoryo natin ng Sword Saint. Kapag nakita ninyo siya, agad ninyong iulat. Ako mismo ang huhuli sa kanya at ihaharap sa simbahan para sa nararapat na parusa. Simula nang mangyari ang insidente ng mga goblin sa capital, bumagsak ng tuluyan ang reputasyon ng Sword Saint. Binabatikos siya sa bawat panig ng kaharian. Sa tuwing binabanggit ang pangalan niya, dumidilim ang mukha ng mga tao sa plaza, ang iba'y nagmumura, ang iba'y nandidiri. Pero walang may lakas ng loob na itanggi ang kanyang mga kasalanan. Nananalig kami sa iyo, Mayor Avril. Mabuhay si Avril Sama. Gusto kung maging alaga ni Avril Sama. Diyos ako si Avril. Sa entablado, tawa ng tawa si Killen habang nakatingin sa kanyang pamangkin, puno ng pagmamalaki sa mga mata. Hahaha, kakaupo pa lang niya sa posisyon pero iniisip na niya ang kapakanan ng buong Killenburg, pati ng buong empire. Napakagandang apo ko talaga. Sa taas ng kalangitan, nakaupo si Lin Tian sa kanyang dragon. Malamig ang titig habang pinagmamasdan ang buong seremonya sa ibaba. Bahagyang kumunat ang kanyang labi sa isang mapanuyang ngiti. Gagamit ng iskandalo para maghasik ng galit. Ha! Hindi ko inakalang ang unang deklarasyon ng bagong mayor ay ang ipahuli ang Sword Saint. Kung ganun, perfect. Dahil malapit nyo na siyang makita muli, sa sarili ninyong mga mata. Hindi na siya muling tumingin sa entablado o sa mga taong nagsisigawan. Sa halip, tinignan niya ang buong syudad ng Killenburg mula sa itaas, iniisa-isa ang bawat kalsada, bawat eskinita. Sinusuri niya ang mga pinakamahinang bahagi ng lungsod. Ang karamihan ng mga sundalo at residente ay nakatipon malapit sa kastilyo, lalo na ang mga elite forces. Mukhang maaari nilang atakihin ang syudad mula sa kahit anong direksyon. Maya-maya, bumalik si Lin Tian sa Goblin Army. Agad siyang tinanong ng Elf Mother, halata ang pag-aalala sa boses nito. Kumusta ang syudad? Ngunit masigla ang tono ng sagot ni Lin Tian. Mas mababa sa 6,000 ang sundalo sa loob ng syudad. Lahat sila ay nakapokus sa city center. Sobrang hina ng depensa, ngayon ang tamang oras para umatake. Walang sinayang na sandali,
agad niyang inayos ang formation ng hukbo at inilunsad ang pagsalakay. Mula sa ere, umalangaw ang boses ni Lin Tian na parang kulog. Attack! Sabay-sabay lumusab ang 10 hero-class goblins, may daladalang isang dambuhalang punong kahoy na ginawa nilang siege battering ram. Sa likod nila, rumagasa ang buong goblin army na parang isang malupit na alon. Sa ibabaw ng city walls, natulala ang mga sundalo, wala pa silang nakikitang ganito kalaking atake. Diyos ko, goblins! Mga goblins ang umaatake sa atin. Ipaalam agad sa City Lord. Isang scout ang patakbong bumalik sa Kiln Castle, pero ang mga naunang nakapwesto sa labas ay hindi na nakatakas. Bago pa sila makatakbo, pinatay na silang lahat ni Lin Tian. Narinig ng mga bantay sa tarangkahan na may paparating na goblin army, at agad silang nanlumo. Ang ilan ay tinangkang tumakas sa takot, pero hindi sila nakalayo. Isa-isa silang pinatahimik ng eksaktong pagputok ng baril mula sa Elf Scouting Unit. Ang sandatang ito ay gawa mismo ni Lin Tian, base sa mga alaala niya mula sa dating mundo. Sa tulong nito, nakakuha ng napakalaking kalamangan sa labanan ng mga elf, isang game changer na tuluyang bumaligtad sa takbo ng digmaan. Kasabay nito, sunod-sunod na bumulusok ang mabibigat na hampas ng siege battering ram ng mga hero-level goblin, na tuluyang gumiba sa matitibay na tarangkahan ng lungsod. Pagkabukas ng daan, rumagasa ang goblin army parang malalaking alon sa dagat. Habang nagsisisigaw sa bangis, pula ang mga mata sa uhaw sa dugo, sinuyod nila ang paligid para maghanap ng mabibiktima. Pero bago pa man makakilos ang mga low-level goblins, sumigaw ng utos si Lin Tian. Patayin ang lahat ng sundalo sa lungsod. Pagkatapos, magtipon agad sa itinakdang lugar. Bawal ang gumalaw ng mag-isa. Mabilis na sumunod ang lahat sa utos ni Lin Tian. Agad na humigpit ang formation ng mga goblin, at dumiretso sila sa gitna ng lungsod, kung saan halos nandoon ang lahat ng mamamayan. Sa itaas ng syudad, sakay ng isang dragon, paikot-ikot si Lin Tian sa ere habang paulit-ulit na nagpapasabog ng apoy. Sunod-sunod na pagsabog ang yumanig sa lungsod, bawat putok ay parang kulog na gumising sa lahat ng naroon. Sa gitna ng kaguluhan, napansin nito ni Avril at Killen, ang mga pangunahing bisita sa Royal Celebration. Nang mamataan ng mga tao ang dragon sa kalangitan, biglang nagkagulo ang buong syudad. Halos lahat ay napasigaw at nagmadaling umuwi para magtago. Pero si Avril, na nakatayo sa entablado, nanatiling kalmado. Mataas ang boses niyang puno ng autoridad. Huwag kayong magpanik. Tumungo agad sa mga itinakdang silungan. Mga sundalo, sumunod kayo sa akin, targetin ang dragon. Galit na galit si Killen nang makita ang kaguluhan. Namula ang mukha niya sa inis. Ako na mismo ang papatay sa dragon na yan. Sigaw niya. Iniwan niya si Avril at lumipad paakyat sa langit para tanawin ang buong syudad. Doon niya napagtantong hindi lang dragon ang problema nila, may buong goblin army na rin pala ang umatake. Sumigaw siya at umalangaw ang boses sa buong lungsod. Sa lahat ng sundalo, magtipon agad. Goblins ang kalaban. Inaatake na ang syudad natin. Nang marinig ang salitang, goblin, biglang lumuwag ang mukha ni Avril, tila nawala ang lahat ng pag-aalala niya. Napabuntong hininga siya, at tila napuno pa ng kumpiyansa. Humarap siya sa kanyang mga knights at mariing nagutos. Aking mga knights, tapusin niyo agad ang mga mabababang nilalang na yan at bumalik agad sa handaan. Hindi pa tapos ang piging. Lumuhad agad ang mga sundalo at sumaludo sa pinakamataas na anyo ng respeto, tapos ay mabilis na umalis na may apoy sa kanilang mga mata. Habang unti-unting napapakalma ang mga bisita dahil sa pinapakitang composure ni Avril, tumayo siya sa gitna at buong tapang na nagdeklara, "Ngayong gabi ay kaarawan ko." Kahit umatake pa ang kalaban, hindi ito dahilan para mawala ang kasiyahan. Magpapamigay ako ng pagkain at regalo sa ngalan ng pamilya Killen. Samantala, sa mga kalsadang papunta sa city center, isa ng impyerno ang nangyayari. Mga kabalyero at sibilyang minalas na nandoon sa daan ang isa-isang pinapatay ng mga gobling dumadagsa. Hindi kinaya ng mga tagapagtanggol ng lungsod ang bagsik ng mga hero-level goblins, halos wala silang naging laban. Pero hindi lang ang mga hero-level ang nakakatakot, pati ang mga low-level goblins ay may suot na light armor, may helmet, at may dalang iron weapons, isang bagay na noon ay imposible para sa isang lahing tinuturing na mahina at marahas. Doon sa gitna ng battlefield, humarap si Killen sa lumilipad na Lin Tian.
Nakatingin siya sa goblin na nakasakay sa dragon. Malalim ang titig niya, puno ng duda at galit. Isa ba talaga tong low-level goblin? Kaya niyang kontrolin ang dragon? Tanong niya sa sarili, habang pinagmamasdan ng kalaban na hindi na mukhang ordinaryo. Sa isang sandaling pagninilay, napagtanto ni Killen kung sino talaga ang kaharap niya, ang taong tinalo sa labanan ng Sword Saint, ang individual na yumanig sa buong kaharian. Hindi na siya nag-atubiling sumigaw, tinawag si Lin Tian para kumpirmahin ang kanyang hinala. Ngumiti lang si Lin Tian, malamig ang mga mata at may halong pangungutya. Hindi ko inakalang umabot na pala sa ganito kalayo ang reputasyon ko. Dahan-daang tinaas ni Killen ang kamay niya habang unti-unting bumalot ang magic energy sa paligid niya. Bahagyang ngumiti siya at sinabing, "Matalino ka, pero sa tingin mo ba talaga kaya mong bilhin ng oras ang sarili mo para pigilan akong burahin ang mga low-level goblins? Napaka-arogante, naisip mo na ba ang magiging kapalit?" Hindi bumitaw ng tingin si Lin Tian. Matamang binabantayan ang bawat kilos ni Killen. Alam niyang hindi basta-bastang kalaban ang isang white hat wizard, isang uri ng mage na hindi dapat maliitin. Biglang tinaas ni Killen ang kanyang mga kamay at bumuo ng isang rhombus-shaped crystal sa tapat ng kanyang dibdib. Naglabas ito ng maliwanag na puting liwanag, puro, nakakasilaw, pero paon ng panganib. Nang inag ang hangin, umuga ang lupa. Sa isang nakabibinging ugong, pinakawalan ni Killen ang kanyang advanced spell, Falling Star. Sa isang iglap, lumitaw sa kalangitan ang isang dambuhalang meteor, naglalagablab habang bumaba mula sa langit. Tila isang bundok ng apoy ang bumagsak mula sa alapaap, handang pawiin ang lahat sa daraanan nito. Tumangala si Lin Tian at agad niyang naramdaman ang nakakabigat na pressure, parang dinadiganan siya ng buong kabundukan. Walang pag-aalinlangan, pinaikot niya ang sinasakyan niyang dragon at lumihis palayo sa inaasahang impact zone. Nang makita ito ni Killen, malamig siyang ngumiti, parang eksakto sa plano niya ang lahat. Ngunit may hindi inaasahang nangyari. Biglang nagbago ng direksyon ang meteor. Lumihis ito at unti-unting bumaling, tinutumbok si Lin Tian. Tahimik na humanga si Lin Tian. Ganyan talaga ang isang white hat wizard. Advanced spell agad sa simula. Pero, may kapalit iyon. Kung hindi kanselahin ni Killen ang spell, hindi na siya makakabigkas ng kahit anong magic. Napangisi si Lin Tian, nanlilisik ang mga mata. Hinigpitan niya ang hawak sa renda ng dragon, saka bumigkas. Bigyan natin sila ng regalo. Sa loob ng ilang segundo, narating ni Lin Tian ang sentro ng syudad. Sa harap niya naroon sina Avril at ang mga sundalong nagbabantay sa lugar. Pagkakita sa dambuhalang dragon na dumarating na parang kidlat, kasunod ang isang naglalagablab na meteor, nanlambot sa takot ang mga tao. Nagmistulang bangungot ang paligid. Ang dragon, dumarating na, may mas malala pa kaysa sa dragon. Nagkagulo ang mga tao, tumakbo ang lahat sa takot, nagtutulakan, nagsisigawan, wala nang pakialam kahit sino ang matapakan. Si Avril, kahit nakaabot na sa ligtas na posisyon, ay natigilan nang makita ang meteor na pabagsak sa syudad. Wala siyang magawa, pakiramdam niya, isa-isa siyang hinihiwa ng bawat sigaw ng tao. Samantala, sa itaas, inangat ni Lin Tian ang kamao. Nang abot kamay na ang lupa, mga 100 metro na lang ang layo, ibinulong niya sa dragon. Sunugin ang lahat, at bamuka ang bibig ng dragon. Isang napakalakas na butso ng apoy ang pinakawalan nito. Tinupok ang lupa, sinunog ang bawat sulok. Wala itong pinatawad, ang mga gusali, ang mga tao, ang hangin, lahat nasunog. Mistulang impyerno ang buong lugar. At para sa mga nakaligtas sa apoy, may mas matinding kapahamakan pang paparating. Ang higanting meteor, bumabagsak, dala ang wakas ng lahat. Maraming salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang bell icon para updated ka sa mga bagong kwento.